mga gumagawa ng batas ang siya nga rin bang lumalabag nito, hindi bababa sa 8 senador ang naharap ngayon sa mga kaso at reklamo na posibleng may epekto sa magiging galawan at numero sa Senado. Sa 13 miyembro ng majority, si Senador Bato de la Rosa may arrest warrant mula sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Si Senador Bongo, pinangalanan din ng prosecutor na co-perpetrator sa kaso ni FPRRD at naharap din sa reklamong plunder at graft na inihain ni dating Senador Antonio Trillanes dahil sa mga government contracts na nakuha ng mga kumpanyang iniuugnay sa kanyang pamilya. Si Senador Chis Escudero na isyuhan ng precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan habang iniimbestigahan ng ombudsman dahil sa plunder, graft at indirect bribery kaugnay ng flood control scam. Muli ring nabuhay ang issue sa pagtanggap ni Escudero ng campaign donation mula sa isang government contractor matapos sabihin ng COMELEC na magsasagawa ito ng full preliminary investigation. Halos ganito rin ang issue kay Senator Rodante Marcoleta. May precautionary hold departure order na rin laban sa kanya ang Sandigan Bayan habang may investigasyon ng ombudsman sa reklamong plunder, indirect bribery at iba pa dahil sa mga kwestiyon sa campaign donation. Habang hinugna ayon sa ombudsman at posibleng masampahan na ng information at maharap sa posibleng pag-aresto sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva para sa plunder at malversation dahil din sa flood control scandal. Ang magkapatid naman na sina Mark at Camille Villar naharap sa investigasyon kaugnay ng reklamong market manipulation, insider trading at misleading disclosure na isinampa ng Securities and Exchange Commission laban sa kumpanya ng pamilya. Kung halimbawang makalaboso ang 6 sa kanila dahil sa mga non-bailable offense, 7 na lang ang maiiwan sa kasalukuyang majority dahil mas lalamang na ang bilang ng kasalukuyang minority na nasa 11. Sapat na ito para manaig ang boto nila sa mga panukalang batas at mga resolusyon at pagpuno sa mga committee chairmanship dahil binibilang lang ang boto ng mga present alinsunod sa Senate rules. Kaya nauwi sa walkout at kini-question kung bakit tila minamadali ng majority na palitan ang Senate rules at payagan ang virtual voting 1 linggo na lang bago magbakasyon muli ang Kongreso. Tanong nga ni Senator Erwin Tulfo, ito ba ay dahil posibleng malaga sa Senado ang mga kasama niyang may kaso? Hindi pa sapat ang numero para makapagpalit ng Senate President na nangangailangan ng 13 votes at malayo sa required na 16 votes para tuluyang makonvict si VP Sara sa impeachment trial. Alam ito ng minorya kaya aminadong tuloy ang pagsuyo nila sa mga kasamang nasa mayorya dahil sa numero na kasalalay ang mga mahahalagang pasya. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.